Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bago lahat, binabati po natin lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre maging yung ating mga kababayan po sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa Reaction Mo, Birada ko. At syempre, binabati din po natin, especially ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez, at marami pang iba. So, sa ating mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko, tayo po ay naka-shadow ban. Kaya need ko po ng inyong munting tulong, no? Kaya sa ating mga solid na taga-subaybay, kaisa natin, lalong-lalo na sa alam ko, marami po sa mga malapit sa ating Pangulo ang nakakasubaybay po sa atin. Kaya sa pagkakataong ito, need ko rin po ng tulong ng ating mga kaisa, no? Na kung saan para tayo po ay makapagpatuloy dito po sa ating programa. Okay, sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin, anak naman teteng talaga, oh. Ako pag naiisip ko tong si Senador Robin Padilla, mga kababayan, ako po talagang, ako hindi maiwasan na naha-high blood ako sa Senador na to. Hindi naman sa pag-aano sa kanya, mga kababayan, Diyos ko po. Minsan na nga lang magsalita, minsan na nga lang may gagawin, no? Palpak pa. Mga kababayan ko, napasok talaga tayo ng ng hindi magagandang elemento diyan po sa Senado, mga kababayan. 'Di ba? Meron na tayong problema sa isang senador diyan na kung saan nagiging tagapagsalita na ng bansang China, tapos ngayon meron pang isa. Naku po, ano na lang talaga mangyayari? 'Di ba? Talagang siguro mangyayari po yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte, paano na lang kayo 2028? Kung yung mga katulad nito at si Vice President ang mangunguna sa bansa natin, Diyos ko po, talagang mawawala na ang Pilipinas dahil sigurado ko, na kapag si Sara Duterte at ito si Robin Padilla, si Marcoleta ang mamumuno sa ating bansa, sigurado, ang bansang ito ay magiging tuluyang, magiging probinsya na ng bansang China. Mga minamahal ko mga kababayan. Pero bago mangyari yun, isang daang porsyento, siguro dadaan mo na sa napakatinding gera, no? Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, pag-usapan po natin. Ayoko na sana pag-usapan tong naging na naman nito ni Robin Padilla dahil sa tuwing ito yung nagsasalita laging sablay. Walang iniwan ito dito kay Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan. Nakakakonsumi talaga itong mga to. Pag ito sabi ko nga, pero sa bagay, kaya lang naman nanalo itong mga to. Si Robin Padilla, ba't ba nanalo yan? Una-una, dahil sa, syempre, dumikit dun sa, dating presidente. Tapos, kung di ako nagkakamali, ito, hindi ko naman sinasabing kumpirmado. Pero, batay sa aking nakalap na impormasyon, dahil ito ay naging sumabit dito sa mga ilang mga tauhan o mga senador ni Rodrigo Roa Duterte, kagaya ni Bato, ni Bongo, syempre doon sa balota nandoon yung pangalan niya, 'di ba? Nandoon. Kaya maliban na kilala na siya bilang artista, nakilala pa lalo siya o mas naging dumami yung botante niya dahil yun na, nagkahalo-halo na, kaya ang resulta naging number 1. Kaya dyan sa Senado, number 1 din siya. Mahirap na magsalita, di ba? Number 1 ta. Alam nyo na kadugtong nun. Number 1 bo. Alam nyo na. Number 1 walang kwen. Alam nyo na ibig sabihin ko nun, mga kababayan. Number 1. Tapos ang lakas ng apog na magmalaki. Number 1 ako. Number 1. Kaya ka lang naman naging number 1 alam mo na sa sarili mo, Mr. Senador Robin Padilla, kaya ka naging number 1. Dahil unang-una, nauto mo. Ako nga, nauto mo Diba? Sa programang ito, inano pa nga kita basta may Robin sa Senado, may pagbabago. Abay, nung nakaupo na, yung inaasahan kong pagbabago, hindi ko nakita. Dahil puro panggagago yung ginawa niya. Kagaya ngayon,
Di ba? Oh, eto, hindi lang panggagago yung ginagawa niya sa mga kabataan ngayon. Ha? Pang-aapi pa doon sa mga ibang kabataan na kung saan ay merong kapansanan. Di ba? Alam niyo kung ako tatanungin ninyo mga kababayan, hindi naman sa kung ano man, napaka-ipokrito po. Sa totoo lang, itong naging pahayag ni Robby Padilla, kaipokritahan to. Kaipokrituhan. Ba't ko nasabi? Pero mo sasabi siya, nung panahon namin noon, pag nadadapa kami, pag naaano kami, lokohin mo lolo mo. Ha? May lumabas na video eh. Tapos sasabi-sabi pa dyan, hindi ko alam nung panahon namin, hindi ko nga alam yung depress eh. Talaga lang ha? Talaga lang, Mr. Robby Padilla, hindi mo alam ang depress. Sabi niya, yung mga bata noon, ibang-iba sa ngayon. Talagang iba-iba yung noon, tsaka yung ngayon. Dahil ngayon ay 16. Nung panahon mo, 80s pa yun. Talagang iba, maraming pinagkaiba. Dahil habang tumatagal, high-tech. Yung mga ginagamit mo noon, wala yung ginagamit mo ngayon, wala yan noon. Alam namin yun, hindi mo na dapat sinasabi sa amin yun. Para bagang gustong sabihin ito ni Robby Padilla, nung panahon niya, kaedad ko lang to halos eh, o nung panahon namin, yan na lang. Para gusto niya sabihin, nung mga panahon namin, walang mga mahihinang kabataan. Anak naman ng Teddy Robby Padilla, pati ba naman yung mga Pilipino, paglolokohin mo pa? O ano nangyari ngayon doon sa sinasabi mo? Di nagmukha ka din si Marcoleta na nagsabi na, wala akong sinabing i-give up na lang yung Kalayaan Island na group. Tapos nung pinakinggan uli, tinignan uli, kitang-kita, rinig na rinig. Pero nagpupumilit. Nagpupumilit na hindi daw niya sinabi na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Samantalang ang linaw-linaw. Mismo yung kasama nga niya sa INC, si Taberna, hinahanap na sa yung sinasabi ni mismong na nga niya, nag-react dahil mismong lantaran na niloloko ni Marcoleta yung lahat ng Pilipino, pati na yung mga ka-iglesia niya. Di nagiging kasiraan pa siya ngayon. Ewan ko lang kung anong masasabi ni Ka Eduardo Manalo dito. Pero naniniwala naman ako na hindi sasangayon si Ka Eduardo Manalo sa sinasabi ni Marcoleta. Di ba? Walang iniwan yan ngayon sa ginagawa kay ni Robby Padilla. Hindi daw niya alam. Hindi daw niya alam kung ano ibig sabihin ng depresyon. Pero sa isang TV interview ng isang artista din, kung di ako nagkakamali, ito yung singer na artista. Ito, panoorin natin saglit para maging malinaw. Ito, pakinggan po natin at panoorin natin. Press kayo? Siyempre. Munti ako nagpakamatay nun. Sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Malinaw! Nanggaling po yan sa bunganga ni Robby Padilla, mga kababayan. Paano siya paniniwalaan niya ng mga Pilipino? Paano ka paniniwalaan, Robby Padilla, ng mga Pilipino? Kaya nga tinatawag kitang ipokrito Kaya tinatawag kitang ipokrito, Mr. Robby Padilla. Alam na mga Pilipino na meron akong batayan, ba't tinatawag kitang ipokrito? Ano ba yung sabihin ng ipokrito? Ang isang ipokrito ay isang taong nagpapanggap na may mga moral o paniniwala na hindi naman niya sinusunod sa kanyang sariling pag-uugali. Malinaw, sinasabi dito, parang nagkukunwari o nagpapanggap. Halimbawa, sinabi niyang masama ang isang bagay, pero ginagawa rin niya ito. Ipokrito tawag doon. Di ba? Biro mo, marami siyang sinagasaan. Pati yung mga kilalang personalidad, nag-react tuloy sa kanya.
Alam nyo, ako sa nakikita ko hindi naman sa pag-ano, halos lahat ng mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala akong nakikitang gumagawa ng tama eh. Tingnan nyo. Kay Amy Marcos, may tama bang ginagawa itong senador na to? Wala. Kay Bato, meron ba? Wala. Wala akong maaasahan talaga pagdating sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para lang tayo nagpapasahod ng mga taong pulpul, ng mga taong walang kwenta. Kaya kung ako kay Robin Padilla, dapat ang ginawa niya, i-convert niya doon sa mga kapwa niya senador. Dapat sinabi na lang niya, alam niyo sa mga panahon ngayon, weak yung mga kasama ko. Ganun dapat, maiintindihan ka pa namin. Diba? Maiintindihan ka pa namin kung sasabihin mo weak yung mga kasama mo. Dahil talaga namang totoo. Pero sasabihin mo weak yung mga kabataan, baka nakikita mo sa mga anak mo. Kung nakikita mo sa mga anak mo na weak yung mga anak mo, pues, huwag mong idamay yung ibang mga kabataan. Maraming mga kabataan na kasali sa pambansang palaro. Magaling sa basketball, sa volleyball, sa football, sa boxing, at marami pang iba. Ewan ko kung ano nailagay nito sa utak nito. Bakit sa lahat ng sasabihin niya, yan pa yung nasabi niya? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sige, bumoto pa kayo ng isang artista na sobrang galing magdrama na kung saan pag nakaupo na, madadala niya rin yan. Pag nakaupo na siya. Ano nangyari sa atin ngayon? Di ba? Oh, Mr. Robin Padilla, ano na? Di ka ba nahihiya sa pagmumukha mo? Wala ka bang common sense? Wala ka bang, hindi mo ba naiisip o hindi pa ba sumasagi sa utak mo na tila nagmumukha ka lang palamunin ng mga Pilipino? Ha? Hindi ka ba nakakapag-desisyon na bumaba na lang o lumayas na lang dyan sa Senado? Dahil puro mga katangahan, maliban na puro walang kwenta kayo, puro katangahan pa yung sinasabi nyo? Tingnan nyo, di ba? Naglilitawan yung mga katangahan, yung mga kayabangan. Di daw niya alam yung depresyon. Samantalang muntik ka na nga magpakamatay. Oh, muntik ka na magpakamatay, sabi mo, di ba? Kundi lang dahil sa aso mo, buti pa nga yung aso mo may kwenta eh. Di ba? Oh, utang na. Sabi ko nga, di ba, tingnan nyo, may utang na loob pa to sa aso niya kaysa kay Duterte kung tutusin eh. Di ba? Talaga. Mr. Robin Padilla, kung nakikinig ka man ho ngayon, ako yung nakikiusap na laang sa iyo. Abay kung maaari, lumayas ka na. Abay, dagdag pasakit ka lang sa mga Pilipino ay. Abay, pag lagi kang nalaang ganyan, abay tayo hindi magkakaigay. Abay, binibigyan mo ng problema ang mga Pilipino. Wala ka nang nagawang batas. Abay, nagsasalita ka pa ng hindi mo iniisip. Isa ka ba kasi nagagagala? Kung saan ka kasi nagpupunta, imbis na mag-aral ka ng batas dahil ikaw yung senador na, alam niya kung saan ka napupunta eh. Ay nako. Pero ganun pa man, Mr. Robin Padilla, sana maisip mo isang araw, nayaman na lang din naman, wala ka namang kwenta, magbalot-balot ka na. Kasi nasasayang lang ang pera ng taong bayan sa'yo. Ha? Di ka ba nahihiya? O talagang sadyang makapal lang ang pagmumukha mo? Kung sa bagay, kung hindi makapal ang pagmumukha mo, alam mo naman sa sarili mo, sa simula't-simula pa lang, na wala kang alam sa batas, pero nagpumilit kang maging senador. Kasi nakita niya kasi, pagka senador ka, magkakaroon ka ng bilyon-bilyon. Pero kung sa bagay, paldo na to.
Kahit hindi na to maging senador muli, paldo na to. Wala naman mga proyekto to binibigyan ng project. Para sa mga proyekto niya, walang maipakitang proyekto to. Kasi binulsa. Binulsa niya. Kasi para daw sa future niya. Pero para daw pag matanda na siya, ay ganda nga naman ang plano. Para sa sariling ala. Di ba? Mr. Robin Padilla, sa ginawa mong ito, sa mga sinabi mong walang katuturan at puro kabalbalan, natitiyak ko, kung dati 50% yung mga kabataang walang bilib sa'yo, ngayon, mukhang isa na lang ang bibilib sa'yo, yung mga anak mo na lang. Sa 1%, anak mo na lang siguro. O mga mga anak ng staff mo, yung bibilib sa'yo, sa katangahan mo. Langya ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala naman itong iniwan doon sa amo niya Wala ko sinabi na adik si Wala ko sinabi na adik si PBBM. Wala daw siyang sinabi. Samantalang ang linaw-linaw, may bangag tayo na Hindi ba? Walang iniwan niya kay Bongo. Wala naman daw reward system. Tapos kung binalikan yung video na sinabi niya, lumabas din. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, wala tayong dapat paniwalaan pagdating lalo-lalo na sa mga senador ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lahat yan mga sinungaling. Mga ipokrito. Yan ang magandang term sa kanila, mga ipokrito talaga. Magaling magpanggap. Huling-huli naman yung kasinungalingan. Di ba? Kaya sa mga kababayan natin, alam niyo na ang gagawin niyo. Kung kukuha tayo, magpapaupo tayong muli ng mga senador, yung senador unang-una, yung may utak, yung marunong gumawa ng batas, yung marunong muna mag-isip bago magsalita. Hindi katulad dito. Puro forma lang naman to si Robin Ayoko na lang talaga magsalita dito ng dahil pagka sasabunin ko talaga to Naaawa na lang ako sa senador na to. Sa totoo lang. Pero alam na ni Robin Padilla kung ano yung mga pwedeng sabihin sa kanya ng mga Pilipino. Dahil kilala na yung kanyang pagiging yung kanyang pagiging Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Mr. Robin Padilla. Kaya kung meron pang pakiramdam yung balat mo, kung meron ka pang konsyensya, kung meron ka pang hiya sa sarili mo, mag-alsa balutan ka na. Dahil nagiging pabigat ka lang para sa aming mga Pilipino. Yan ang totoo, Mr. Robin Padilla. Puro ka forma, wala ka namang mga nagawa. May paano, kahit sunugin niyo ako, mga amoy Duterte ako. Talaga lang Ikaw sunugin ka kaya ng mga tao. Ang problema nito, pag sinunod to, tatakbo to, hindi magpapakita to. Di ba? Pag sinunod niya ako, maging may Duterte. Ngayon, kasi napapakinabangan mo at may malaking utang na loob ka. Paano kung malakang utang na loob sa mga Duterte? Sasabihin mo kaya yan, na kahit sunugin niyo ako, mga may Duterte ako. Sinasabi ko sa iyo, Mr. Robin Padilla, hanggat kayang-kaya ka pa pagtimpian ng mga Pilipino, makinig ka. Ito, pangaral ko sa iyo to. Kung hindi ka pinapangaralan ng magulang mo, ako mangangaral sa iyo. Mag-isip-isip ka. Pag ikaw ay hindi pa umalis sa pwesto mo bilang isang senador, tatatak sa isipan ng mga Pilipino na mayroong kwento, na may kasaysayan ng bansang ito na nagkaroon ng isang senador, na bubukod tangi sa lahat, na maliban na maliban na ay talagang saksakan ng yabang. Di ba? Yun lang ang masasabi ko sa Mr. Robin Padilla. So sa ating mga kababayan, sumuli po lahat po ng ating mga kababayan ay sana po huwag po kayong makikinig sa mga sinasabi ng ating mga kalaban, lalo-lalo na sa kanilang paninira sa ating mahal na Pangulo. No? So muli po, tuloy po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.